Nako, heto na po mga karibin natin, kapapasok lang, NBI nagsalita na. Senator Ping Lacson nakahanda na. VP Sara delikado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yung video mga kababayan na ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto nga po no. Sabi po dito, sa isang panayam dito po kay NBI Director Melvin Matibag, sinabi niya po na yung kill plot ni VP Sara kay Pangulong Marcos ay planado. Aba, paano naging planado yun mga kababayan? So, eto no, panoorin po natin ang kabuuan ng kanyang interview para mas lalo po nating maintindihan mga kababayan. Pasok. Kinuha umanong assassin si Direktor. Ito po, no, laman po ng aming balita kanina, ibinunyag ng NBI na totoong may kinuha umanong assassin si VP Sara Duterte para ipatumba sina Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinasabi nga po dito na source ay kayo po mismo. Pwede ho ba namin malaman lang po ang mga informasyon tungkol dito kung mamarapatin po lamang po ninyo before ho kayo humarap sa hearing po ng Kongreso ngayong pong linggong ito? Well, just to set the record straight, ang interpretation po namin sa threat niya, hindi conditional yon. Ibig sabihin yung threat niya, complete. So ayan mga kababayan, sinasabi po dito ni Matibag na hindi po conditional. Pero di ba conditional nga po yun? Kasi bago, for example na lang, totoo yung sinasabi niya na gurgurin nga itong si PBBM, no? Pero conditional eh. Kasi bago magurgur yun, kailangan magurgur muna si VP Sara mga kababayan. Di ba? Pero sinasabi po ni Matibag, hindi daw conditional eh. Eto, pakinggan pa po natin to. Yun eh. Kasi siya mismo po ang nagsabi na humanap na siya ng kausap ng assassin na pag namatay siya, may nangyari sa kanya, ay papatayin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos Araneta, at si Speaker Romualdez. So it's So, ayan mga kababayan, klarong-klaro na may conditional po, di ba? Kasi kapag may condition kapag gurgur siya, saka gugurgurin, di ba? Hindi ko makita kung saan po ang nasa ang banda ng sinabi ni VP Sara ang hindi conditional, no? Hindi ko lang mga kababayan, pero para sa akin conditional po yun kasi bago magurgur yung pinagugurgur niya, kailangan magurgur muna siya. Kung baga, naka-blatter na, di ba? Naka-blatter na kung sino ang dapat sisihin kapag nagurgur siya. Yun lang, ganun lang naman kasimple yun It's an actual threat. So sabi ko nga, although we filed already a case of great threat and inciting to sedition, this is an open case because we are looking for that person na sinabi niya. Kung maalala po ninyo, may mga mention doon sa testimony po doon sa hearing sa impeachment na si VP Sara put up an army. So, binamonitor. So, nako, involve ang army mga kababayan sa sinasabi ni Matibag. Kailangan maglabas dito si Matibag ng matinding ebidensya. Ang problema lang dito, mga karibin natin, di ba, army po no? Syempre, naisip niyo ba yung naisip ko mga kababayan? Di ba? Mahalaga po sa kanilang trabaho, mga karibin natin. Pero sana lang, wag silang magpagamit, no? Wag po silang magpagamit kasi parang ganun ang naaamoy ko dito, mga karibin natin, Po namin yung movement yan. Tsaka pag mapansin po ninyo, panoorin natin ito kasi hindi namin pagbabantaan dito mga yung kapatid po niya nung nagkaroon ng rally ng range, they're always after the head of the president. And we will treat it as serious threat po sa ating presidente. And not only to the president, but to the national security. Kasi hindi po ordinaryong tao yung tinetreaten mo. And the one who's issuing a threat is the vice president who will benefit. Kung mawala po yung presidente, who will be the direct beneficiary. So siya po. So the elements of conspiracy to commit murder, ano doon po? Ang problema lang siyempre sa atin, the conspiracy to commit murder, hindi pa po siya actionable. Unless meron na talagang nangyari na actual na physical. Kasi nga, conditional. Di ba? Kasi nga conditional yung sinasabi ni VP Sara, pero sinasabi mo kanina hindi conditional, talagang nakaplano, no? Pero conditional nga yun mga kababayan.
Diba? O ngayon, napaamin na siya mga ka-review natin. Na kaya nga lang naman hindi natin nasasabing may mangyayari kasi wala pa namang nangyayari. Ibig sabihin, there is a condition. Gusto ko lang kung i-clarify mga kabayan ha. Yung, kasi sinasabi niya, hindi naman conditional eh. Diba? Parang planado daw, hindi conditional. So, gusto lang nating i-cut, no? I mean, itama kung tama man tayo, di ba? We're not saying na tayo ay tama. But yun ang feeling ko eh. Tama talaga tayo na conditional po yun eh. Di ba? Correct me if I'm wrong mga kababayan sa pagkakaintindi ko. Pero ganun talagang pagkakaintindi ko. Ewan ko lang sa inyo mga ka-review natin kung sa palagay nyo. Sabi po kasi ni Matibag, planado at hindi conditional. Pero para sa atin naman ay conditional po yun kasi mauunang magugurgur siya bago yung pinagugurgur niya. Di ba? So ayan mga kababayan, ano ba, nililito ba tayo dito or talagang may plano po sila? At sabi po ni Matibag kanina ay involved po ang army. So ayan, good luck mga kababayan ha. Anyway, bago po natin i-play yung video mga karabin natin, ito pasadahan pa po natin itong si Senator Ping Lacson. Ayan ha. Ay grabe. Ito na ang Senado mga kababayan. Sabi po dito sa The Political Outlook, Senado naglaan na ng 26 million pesos sa budget para sa impeachment trial ni Vice President Sara ayon po kay Senator Ping Lacson. Ito po ang kabuuan ng balitang yan mga kababayan. Sabi po dito, Senado may budget na for impeachment trial. May nakalaang hindi bababa sa 26 million na pondo ang Senado na maaaring gamitin sakaling ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Martes, pinaliwanag ni Lacson mga kababayan na siya ring chairman ng Senate Committee on Accounts. Ang naturang halaga ay mula sa 27 million pesos allocation sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Act. Buti pa si VP Sara, binabudgetan nila yung impeachment mga kababayan. Anya, bahagi na ito ng ginagamit na humigit kumulang 500,000 pesos nang unang ihain sa Senado ang Articles of Impeachment noong Pebrero ng nakaraang taon. Dagdag pa ng opisyal na nanatiling handa ang Senado sa anumang magiging proseso kaugnay ng kaso habang hinihintay pa ang susunod na hakbang ng impeachment proceedings laban kay Vice Presidente. Ayan mga kababayan, ngayon nagulat kayo Nagulat ba kayo dahil mayroon na pong budget ang impeachment ni VP Sara sa Senado? Ang nakakagulat nito mga kababayan kasi kung may budget po ang Senado, no? Lamang sa malamang may budget din po mga kababayan ang House of Representatives sa kanilang ginagawang mga hearing, investigasyon sa impeachment ni VP Sara, di ba? Imposible mangwala yan mga kababayan, di ba? Dati nga nagkasuhulan pa nga nung nakaraang di ba? Nung nakaraang impeachment, nagkasuhulan po pero based on incentives po ang kanilang panunuhol para sa mga boto. Okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa balitang yan. Mga kababayan, sabi po dito ni Rosalito, bilis ng budget, sayang lang pero balak i-postpone ang barangay election kay krisis pero impeachment tuloy. Bayan. Krisis pa tayo niyan mayroon pa tayong kinaharap na krisis pero pagdating po sa impeachment ni VP Sara, may budget po. Hindi ba pwedeng wala ng budget dyan? Total, meron naman kayong mga sweldo. Di ba? May mga sweldo naman kayong mga hinayupa kayong mga senador. Bakit pa kailangan mag-budget pa dyan? Kung sino po yung nag-i-impeach kay VP Sara, siya ang mag-budget. Kung sino po yung mga complainant, kayo po ang magbayad dyan sa kung anumang babayaran na yan. Wag na po ang taong bayan kasi ang ginagamit po nilang pera mga kababayan ay galing po sa taxpayers money. Di ba?
Wala namang kaming sinabi. Ang mga taxpayer ba nagsabi na i-impeach nyo si VP Sara? Gamitin nyo yung pera namin para i-impeach si VP Sara? Wala namang ganun. Diba? Dapat kung nasa konstitusyon man yan, baguhin yan. Ha? Kung sino po yung mag-i-impeach, kung sino po yung complainant, siya ang gumastos, mga kaubayan. Hindi po yung pera ng taong bayan ang igagastos nyo sa pag-impeach kay VP Sara. Nako po. But I'm not saying that it is unconstitutional kasi hindi naman natin alam kung nasa batas po ba yan. Pero kung nasa batas yan, dapat siguro baguhin yan, di ba mga kababayan? Sabi po dito ni Marife, may budget sa impeachment pero budget ng seniors at purpose sa taong bayan pinapapasan. Oo nga no? Daming naghihirap pero may budget nakalaan para dito. Saklap, pasabi po ni Sara Santos. Ayan, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin, na meron pong budget. May budget pala, ngayon lang tayo nakapag nito. Ngayon lang natin na-share ito kasi ngayon lang din lumabas. Hindi natin alam. Ewan ko lang sa inyo, sa ibang mga content creators, no? Kung alam na po nila itong may budget pala or ngayon lang din tayo, nashock tayo dito, may budget pala. 26 million, no? Alright, ano man po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto. Pasadahan na po natin yung video, mga karibin natin. Pasok. Ito, panoorin natin ito Tutuloy na sa Kasi Miyerkules tila ng may House pagbabanta Justice dito Committee ang mga ilang paglalakay sa NBI na impeachment naman. complaint Talagang laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, inaasahang harap ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa ginawa umanong pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nananatiling seryoso ang usapin sa kabila ng nauna ng pagtanggi ng Vice Presidente sa mga paratang. We continuing investigation, hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. May mga hawak na nila silang ebidensya. So ayan mga kababayan, sa kanya mismo nanggaling, no? Alam nila, teka lang i-zoom in natin to. Bakit nandyan si Chua? Bakit nandyan po si Representative Chua? Kasi alams na ito mga kababayan, di ba? O si Chua ba yan? Si Chua nga, mga karibin natin, si Representative Chua, di ba? Alam na pala natin to kung bakit ganito ang mga birada ng NBI, mga kababayan. Di ba? So balikan po natin yung sinasabi niya. Meron po kami, alam po nila, sabi niya, alam namin na meron siyang inutusan, di ba? Ngayon, kung alam po nila yan, mga kababayan, dapat nilang ilabas yan. Okay? Dapat nilang pangalanan yan. Kasi hindi naman pwede na kung si VP Sara nga, hinahanapan nyo ng Mary Grace Piatos di ba? Kung sino ba talaga ang nasa likod ni Mary Grace Piatos. Okay? Hindi pwedeng sabihin nyo, hindi pwedeng ilabas ito dahil confidential din ito. Ginagago nyo ba ang taong bayan? Di ba? Kailangan malaman po yan ng taong bayan kung sino man yung taong yung sinasabi ni Matibag, no? Siya sa ginawang pagbabanta ni VP Sara na kanilang ipepresenta sa Kamara. Inimbestigahan po yan, including po yung mga, yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tinignan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. Ako, tanong lang ako sa inyo. Sino sa tingin nyo mas abusado? Itong si Director Matibag ng NBI o si Torre nun? Sige nga po, pakicomment nga po dyan. Parehas Sino ang lang. mas abusado sa kanilang dalawa na ginagamit sa politika ang kanilang katungkulan? Si Matibag o si Torre? Kasi Parehas lang. talaga pareho talaga sila wait lang po So, that will cover testimony and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Samantala, iniimbestigahan din ng NBI ang isang lalaki na nagkomento sa live broadcast ng Radyo Telebisyon Malacanang o RTBM habang nasa isang public event si Pangulong Marcos Jr. Ayon sa ahensya, maituturing na aktwal na banta ang naturang pahayag dahil naganap ito habang nasa labas at expose ang Pangulo. Dapat umanong mahuli ang nasabing individual para malaman kung ano ang kanyang motibo sa kanyang naging komento. Habang nagla-live si Presidente, kaya actual yung threat. Kasi nasa labas ang Presidente. Expose siya. That is an event. And you say, barilin mo. Wait, John, kasi nasa labas si Presidente. It's different kung nag-post ka ng of course, it's still a threat. Pero this one,
nasa labas ang presidente doing his job, his day-to-day job as the president, tapos magpo-post ka ng barilin mo, what if one lunatic na badling ko na nga to, sabi, barilin eh. Di ba? So hindi yung threat order. Looks like a threat and an order at the same time, di ba? Hindi natin alam sinong kausap din itong tao na to. That's why we are after him. Pero eto lang po ang masasabi ko dyan, no? Tama-tama naman sila. Threat po yun, mga kaubayan, no? Pero sa dami po ng nagagalit ngayon kay kay President Bongbong Marcos Jr., no? Sa nangyayari na nga sa ating bansa. Di ba? Eh, hindi mo talaga maiwasan na meron talaga ganyang mga comments, mga kaubayan, no? Eh, dapat nga, eto sa mga content creators din, mga kaubayan, sa mga vloggers, no? Dapat may feature naman po ng yung mga inappropriate comments, 'di ba? Nafi-filter 'yan eh. So tayo din, no, sa channel ko po pinilter ko po yung inappropriate comments para wala pong hindi po siya harmful, mga kaubayan, no? I-ano nyo, i-filter nyo rin para at least safe din, mga kaubayan. Kasi ano rin eh, parang concerned din naman tayo sa Pangulo, 'di ba? Baka mamaya, no, dahil sa sobrang daming may galit kay PBBM, for example lang nagurgur nga, tapos yung sisihin naman si BP Sara, mga kaubayan, di ba? O di ano rin tayo dyan, careful din kayo dyan, mga kaubayan, okay? Mag-ingat po kayo, i-filter nyo po yung inyong mga comment section, may nakalagay dyan, inappropriate comment, okay? For approval, okay? Ano nyo lang, i-on nyo lang yan, mga kaubayan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun na, nagbulungan na sila ni Chua, oh. Ano ang pinagbulungan nila doon? Oo nga no? Naiintriga tayo dito kay Matibag, no? Kasama si Chua, alam naman po natin isang si Chua, kung anong kulay nito, anong kaliskis nito, mga kaubayan, nako. Anong meron kay Chua at kay Matibag, mga kaubayan? Anong meron kay Matibag at masyado po siyang nai-involve sa politika? No? Hindi ba dapat gawin lang ang tama? Tama yung sinasabi kanina ni Sir Banat Bay, no? Na ano ba sa tingin nyo dito kay Matibag? Di ba? Paras din ba ito kay Tore? Ayan, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below, mga karibin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.